Si Senator Erwin Tulfo pala ang binisita ng napaunang napaulat na kung saan ay di ho ba, inyo pong matatandaan ay meron pong expose. Ito hong si Senator Ping Lacson na kung saan ay base raw po sa kanyang nakalap na Senate CCTV footage ay isa hong female contractor, babaeng contractor na nakilalang Mina. Pero ngayon ay humarap na po sa Senado. Yan po yung Mina Jose ng WJ Construction ay bumisita at nagtungo sa gusali ng Senado noong August 19, 2025. At nung ilabas po yan ni Senator Ping Lacson ay agad na pinagbintangan. Ito pong si Senator Jingo Estrada or ito pong si Senator Joel Villanueva. Ngayon ho lumilitaw at mismong pag-amin ni Mina Jose na nagpunta pala siya doon sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. At ito pala ay may kinalaman dahil sa parang siya ata ang nairekomenda para maging contractor sa isa sa ayos na yung leak sa kanyang beranda at may bumabaha raw. Bilhin nyo, siguro gaano kalaki kaya ang beranda nito. Kinakailangan pa ng contractor, mga kababayan. Pero dito ho, mga kababayan, ay siguro ito, ipapanood ko sa inyo yung usapan at na kung saan ay ito hong female contractor, kalmado lang po. Pero ang aking ipinagtataka bakit kinakailangan magtaas ng boses ni Senator Erwin Tulfo. At parang kasi may ibang dinaanan. Inamin naman ho nitong si Mina Jose na marami siya pong kakilala niyan po sa Senate kasi sa katunayan, ninong niya pala yung yumaong Senador Joker Arroyo. Kung kaya't marami ho siya na kaibigan, lalo na dyan sa Blue Ribbon kasi noon, kung inyo pong matatandaan, si yumaong Senator Joker Arroyo, naging chairman po yan ng Blue Ribbon Committee. So yun po. Yun dito, mga kababayan, ako nagulat lang ho ako. Tapos, noong August 19 ho ito nangyari, yung pagbisita ng WJ Construction, at di ba 6 days ago, last week, ibinunyag yan ni Senator Ping Lacson. Bakit nanahimik? Sana sinabi na kagad ni Senator Erwin Tulfo na, sa opisina ko nagpunta yan. Kasi yan ang inirekomenda sa akin ng contractor. Pero, nanahimik at kawawa naman pala ito si Senator Jinggoy at Senator Villanueva na isang linggo ring napaghinalaan na parang sila ho ang may sala. At kasi may binabanggit, ito pong parang kasi naidugtong ho rito, yung nung ibinunyag po yan ni Bryce Hernandez, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ay, di ba, biglaan lang na tapos merong CCTV footage. Kasi sabi po nitong si Bryce Hernandez, itong WJ contractor, yung construction company niyan, maghahatid ng kickback para po sa mga maanumalyang flood control project doon po kay Senator Jingo Estrada sa pamamagitan ng kanyang staff na si Beng Ramos na ngayon napatunayan hindi po staff ni Senator Jinggoy, ito pong Beng Ramos at staff po siya sa Senate Blue Ribbon Committee at nakita rin sa CCTV footage na wala namang diniliver kasi ang liit ng bag handbag lang. Handbag lang ang dalahon nitong female contractor na si Mina Jose. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan. At para makita nyo ho, tama ho ba na pagsisigawan naman? Sana naman, di naman pinagtaasan ng boses. Kababaeng tao, pinagtaasan ng boses. Parang, tapos dawit ka rito sa flood control, parang sinasabi, guilty na. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, ito pong eksena sa patuloy na isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado na ngayon pinamumunuan na ni Senator Ping Lacson. Ito po. Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, Your here? Honor. Yes po, Your Ano Honor. po ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, Pwede ba malaman kung Your Honor,
if I may, it was already stated in the affidavit po that Alright. I have submitted. And with due respect, sana po not to name na lang po No, the no. good senator because he's not really involved naman po in Yes, I any of know. this. I know that Senator, I vouch for his credibility and Opo. integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past, Opo. anong ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yon nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino yung mga pinupunta? Senator niyo? Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. The permission of Senator Estrada. With the permission of His name Senator. has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami natanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we plus on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung broom. Ano yung broom? It's the Blue Ribbon Oversight Yes, Office hindi Management, alam Your ng Honor. public. Masusundan na lang natin ito, no? Ano sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from Okay. the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer and then nung na-confirm po nila, sabi nila umakyat ka na sa second floor, doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guest po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingin po kami ng ID to
verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly. Nagpicture pa nga po kami and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to yeah. whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ / Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? O yan po, napanood nyo naman. Kayo na ho ang bahalang musga, mga kababayan. At so dito at least lumitaw na ho. At dito talagang siguro nabunutan ng tinik ho itong si Senator Jinggoy. Kasi siya ho ang itinuturo ni Bryce Hernandez na may isang contractor nagpunta sa Senado, sa Gusali. Tapos magbibigay raw di umano ng obligasyon. Ano ibig sabihin ng obligasyon? Atik yun, pera. Siyempre, pag ganyang mga, di ba, mga sinasabi, malaki
siguro kung mga 100 million o 50 million, hindi na makakasya sa ganung kaliit na yung dalang handbag ng ano, no, nung kontraktor na si Mina Jose. So yung pala, pupunta pala sa opisina ni Senator Erwin Tulfo dahil siya po inarekomenda na maging kontraktor para magkumpuni sa kanyang bahay. Merong atang tumutulo sa beranda. Ang laki sigurong beranda yun mga kababayan, kailangan pa ng kontraktor. Pero ako hindi ko lang nagustuhan ng mga kababayan, yung parang sinigawan niya at parang minaltrato niya ho sa pagdinig itong Mina Jose. Hindi ho natin sa kinakampihan, pero yung pagtrato ho mga kababayan, nasigawan niya, nasabi niya bakit dumaan ka sa iba? Parang ginamit mo yung aking opisina para makapunta sa iba. Alam niyo naman ho, ganun ako, minsan pupunta ako sa Senado, pag may kaibigan ho ako na dyan sa press center, sa media center, dadaan muna ako, kumusta ka na? Dahil mga matagal mo na kaibigan. Ito, valid yung kanyang sagot ni Mina Jose. Dinaanan niya itong si Beng Ramos na meron palang stage 4 cancer pala. So matagal niya nang hindi na kikita. So, siyempre, nandun na rin siya. Minabuti niya na rin puntahan. So, yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho? Magbigay na ho kayo ng comment. At sana po, talagang napanood nyo ng gusto yung ating yung video. Yan po yung monitor po natin dyan po sa hearing ng Senado. Isang portion lang ho yan at napakarami pang nangyayari at mga tanungan ng mga senador at ng mga resource person dyan po sa Senate hearing. Dahil sa Senate hearing, na contempt itong si Carly Diskaya, tapos ganyan po si dating District Engineer Henry Alcantara. Yun ho. At siyempre si Bryce Hernandez, dati na nakontempt po yan at nakakulong na po sa Senado. Okay, so yan lang ho. Sa mga bago lang po sa ating subscriber, subscribe na po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel para kayo po laging updated sa mga issue na pinag-uusapan dito po sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.